Alamin natin kung magkano ang magiging galaw ng presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Kausapin natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Sir Rafi, magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Opo, ano pong inaasahan natin na magiging galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo? Ang inaasahan nun natin, kahit 4 na araw pa lang ang dumadaan dun sa trading prices na compute natin, ang gasolina will range an increase of 3 to 4 pesos per liter. Diesel would be 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Ngayon, pwede pa ho ito mabago dahil hinihintay lang natin yung last day, yung Friday today. Pag sinabi niyo pong mabago, pwede pa pong umakyat ito. At bakit po ganyan kalaki yung inaasahang oil price hike? Napakalaki ho. For example, ang diesel na lang, ang itinaas ho ng average of the 5-day trading last week versus these 4 days this week, ay umaabot ho ng $23. Yun ho, kalaki ang itinaas in a matter of 4 days. So, ito'y sa computation, yun na nga ang sinasabi ko, umepekto ito to around 10 to 11 pesos per liter na inaasahang increase sa diesel. Masasabi niyo po bang mas tataas pa ito at papalo ulit sa 100,000 o 100 piso kada litro? Well, kung mababalikan na lang natin, ang nangyari, nung nagkaroon ng MOU, US-Iran, biglang bumagsak ang ating price in the international market at nagkaroon nga tayo ng malakihang rollback around 10 to 11 pesos at that time, mga 3 weeks ago, no? But of course, dahil doon sa 2-month negotiation nila for the permanent peace agreement, 3 weeks lang nagkaroon sila ng problema. So, ang inaasahan natin kung ang epekto nito ay dahil nga doon sa nawalang ceasefire, no? At hindi na uli nagkaroon ng safe passage yung mga shipping dyan sa Persian Gulf, yung mga ships carrying petroleum products, mukhang babalik lang ito. Ang ating pump price at that time nag-average before the MOU, mga 80 to 90 peso per liter ang pump price natin. So inaasahan natin, dahil sa pagbagsak na yun, bumalik tayo to around 60 to 70, aasahan natin na babalik lang to 80 to 90, no? Because of this increase. Pwede pa mayroon dyan mga mangilan-ngilan, baka umabot pa rin ng 70, pero ang makaramihan dyan, baka nasa 80 to 90 peso per liter. Opo. So kakulangan po ba ito ng supply o spekulasyon pa rin dahil hindi pa nga natatapos yung krisis sa Middle East? Well, ang maganda ngang balita, at least nakapag-replenish yung global market dahil doon sa pagkakataon, yung 2-week period na nakapaglabas ang Persian Gulf supply to the global market. But, of course, ngayon sarado uli, hindi na bago yan kasi nung before MOU, sarado naman talaga yan. So, ang nangyayari lang ho talaga ngayon, parang bumabalik lang uli tayo doon sa level ng pump price before the MOU was signed. So, yung mga lumabas po na oil, ipit pa rin po doon sa Middle East, hindi makalabas? Well, basically, kung sinasabi mo, around 21 million barrels per day ang lumalabas dyan na combination of crude oil and finished product, balik ulit tayo sa dati na may nakakalabas lang dyan, mga 5 to 6 million barrels per day. So, dahil lang yun doon kay Saudi Arabia and United Arab Emirates na merong pipeline na alternate doon sa Strait of Hormuz. So balik lang ho tayo doon sa level na yon for now kasi sarado uli yung strait. So limitado po ulit yung supply lalo na para sa Asia. Yung pagbibigay po na diskwento para sa mga chipper ng Jeep at UV Express, magpapatuloy pa rin po ba? Yes, kanina na nagkaroon ng alignment meeting yung DOE, LTFRB, Land Bank at Office of the Executive Secretary. Wala hong policy direction na ihinto yan, tuloy-tuloy pa rin ho yan. At mas lalo na hong kailangan yan ngayon na bumabalik ulit tayo sa 80 to 90
peso per liter na range. Kumusta po yung kasalukuyang supply o reserba ng mga produktong petrolyo ng bansa? Well, babalik lang ho tayo even before kasi maganda na nga ho ang epekto nung nag-resume yung supply from Middle East. But please note na before the MOU was signed, stabilized na ho ang Asia Pacific region. Ito yung pangunahin nating pinagkukunan ng mga import. Wala ho namang bansa dito sa area na to na nag-ban ng export, no? Tuloy-tuloy yung import natin at inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yan. Yun nga lang, meron hong epekto lang doon sa price. Sa presyo. Okay. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Opo, magandang tanghali ulit sa lahat. Yan po si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.